إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. So, natapos na natin ang hadith, mga ilang hadith na napakahalaga upang malaman natin kung ang tubig ay maaaring gamitin o hindi sa unang chapter natin. So, dadako tayo sa chapter 2 na kung saan ito ay ang tinatawag na babul na aniya, yung utensil, mga sisidlan na maaari natin gamitin o hindi naman maaring gamitin. Of course, kapag nagwuwudo tayo, of course, mayroon tayong lalagyan sa tubig. So, dito aalamin natin kung ano ang mga hindi dapat gawin o gamitin habang tayo ay nagwuwudo o maaring gamitin kapag tayo ay nagsasagawa ng wudu. So, ito ay tinatawag na babul aniya. Ibig sabihin, nasa chapter tayo ng mga sisidlan. So, ang unang hadith, an Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyati dahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati muttafaqun alai. So dito sinabi ni Hudayfa bin al-Yaman radiyallahu anhu kung saan ang kanyang nickname ay Abu Abdullah, no? Sila kapwa ng kanyang ama, sila ay sahaba at siya ay naging tanyag na matapat at matalik na kaibigan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan siya ay namatay sa Madain 40 nights pagkatapos mamatay ng pangatlong kalifa na si Uthman radhiyallahu anhu sa taong 35 after Hijrah. So dito sinabi niya ni Hudayfa bin al-Yaman radhiyallahu an na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya na huwag kayong uminom sa mga sisidlan na kung saan ito'y mga silver o mga ginto, at huwag din kayong kumain sa mga lato o mga bandeha ng ito na mula sa ganitong metal, no? Tunay, ang mga bagay na ito ay para sa mga hindi mananampalataya sa mundong ito at ang para sa inyo ay ang sa kabilang buhay. So dito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay para sa mga hindi mananampalataya sa dunyang ito at ang sa atin ay nandoon pa sa kabilang buhay. So sa another hadith, sa hadith ni Salama radhiyallahu anha, sinabi niya, wa an Salama radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yasrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi watanihi nar jahannam muttafaqun alayh. Ibig sabihin ng muttafaqun alayh, agreed upon, o kaya agree dito si Imam Muslim at Bukhari, napakatatag ng mga hadith na ito. So dito sinabi naman ni Salama radhiyallahu anha, ang sino man uminom sa mga sisidlan na kung saan ito ay silver, ay uminom lamang siya ng apoy ng impyernong apoy sa kanyang sikmura. So ito ang hadith na ni Salama. Now, si Salama, siya ay si Hind bin Abu Umayya. Siya ay nagpakasal kay Abu Salama at sila ay kasama sa paglalakbay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Abyssinia, sa Ethiopia, and then sa Al-Madina. Nang si Abu Salama ay mamatay dahil sa kanyang sugat o tama sa pakikipagdigmaan sa Uhud, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakasalan niya ito, si Salama, no? Sa buwan ng Shawwal 4 after Hijrah
at siya ay namatay, ang babaeng ito si Salama radhiyallahu anha, sa 59 after Hijrah o 62 after Hijrah, at the age of 84 years, at siya ay inilibing sa mga libingan ng mga martir sa Al-Baqi. So sa unang hadith na binasa natin mula kay Hudayfa bin al-Yaman, ay inutos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag tayong uminom sa mga nangyari sa silver o gold o kumain sa mga bandeja o ano pa man na sisidlan na nangyari sa mga ganitong uri. So ang tinutukoy dito ay yung mga gold and silver na ito ay natural, hindi yung kinulayan lamang ng gold and silver tulad ng gold plated. Ang tinutukoy sa hadith na ito yung natural talaga, no, na ito ay ginto at mga filak. So sa benepisyo sa hadith na ito, ang uminom at kumain sa mga sisidlang ganito ay haram. Ito ay haram. Uminom at kumain, ito ay malinaw ang mga scholar natin, ito ay haram. So ang rason anila, fa inna lahum fid dunya wa lahum fil akhirah, sapagkat ito ay para sa mga hindi mananampalataya dito sa kalupaan, at ang sa inyo ay nasa kabilang buhay, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin sa atin ay haram sa atin ang mga ito na gamitin sa mundong ito. See? Okay. At ang sa atin, sabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay sa kabilang buhay. Tunghayan natin ang ilang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sa chapter 43 verse 71, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yutafu alayhim bisihafin min dahabin wa akwab, at sa buong paligid nila ay idudulot ang kubyertos at kopita na gawa sa ginto. See? Sa chapter 76 verse 15 hanggang 16, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yutafu alayhim bi aniyatim min fiddati wa akwabin kanat kawarira, at sa kanila ay palibot na idudulot ang mabibilog na banga na yari sa pilak at kristal. At sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa sa banal na Quran chapter 76 verse 21, aliyahum tiyabu sundusin khudru wa istabraqo wa hullu asawira min fiddati wa sakahum rabbuhum syaraban tahura. At kanilang kasuutan ay kulay lunti ang sutla na napapalamutihan ng ginto. Sila'y gagayakan ng mga pulsera na pilak, at ang kanilang Panginoon ay magkakaloob sa kanila ng dalisay na inumin. So ilan lamang ito sa mga halimbawa sa talata ng banal na Quran na nagpapatunay na ang ginto at mga pilak ay para sa mga Muslim doon sa kabilang buhay pa lamang. So dito ay ipinagbabawal ito sa atin, at ito ay para sa mga hindi mananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So haram sa atin na gamitin natin ito. Actually, sa sinabi ni Salama radhiyallahu anha, ang sino mang gumamit nito ay mayroon siyang kaparusahan sa impyernong apoy. No, mayroon siyang malalasap na parusa sa kabilang buhay, no? Mayroon siyang malalasap na kaparusahan sa kabilang buhay. So, ang sabi sa hadith ni Salama na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang uminom sa mga sisidlan na yari sa silver ay para lamang siyang lumunok ng apoy mula sa impyernong apoy sa kanyang sikmura. So ibig sabihin ay ang sino mang gumamit nito ay para kang lumunok ng apoy sa iyong sikmura. So actually sa kabilang buhay ay mayroong ganyan, no? At mayroong aya sa isang Quran, tulad halimbawa ay kahalintulad nito, no? Halimbawa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala chapter 4 verse 10, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara.
ang mga kumamkam ng mga ari-arian ng mga ulila ng walang katarungan ay kumakain ng apoy sa kanilang tiyan. Hindi magtatagal sila'y magbabata sa naglalagablab na apoy. No? Wasayas launa sa ira, at sila'y magbabata sa naglalagab na apoy. So mayroong ganyan mga sitwasyon na sa kabilang buhay kapag ikaw ay umiinom, no, ng ganito sa mga sisidlan, ay para kang uminom ng apoy mula sa impyernong apoy. Ay sa mga scholars natin, sa kabilang buhay ay paiinumin ka na Allah subhanahu wa ta'ala ng apoy na mula sa impyernong apoy kapag ikaw ay umiinom sa mundong ito ng mga sisidlan na yari sa ginto at pilak. So haram sa atin ang gumamit sa mga ito. At alalahanin natin ang tanda ng major sin. Kapag kayo ay nakakagawa ng major sin, ay mayroong 3 tanda para malaman ninyo ang major sin, na kung saan ang kailangan dito ay matapat na tauba upang patawarin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaong bagang kapag narinig ninyo o nabasa ninyo ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay major sin. Ang kaparusahan na mayroong kalakip dito, tulad halimbawa ang pagnanakaw, ang pangangalunya, so mayroong parusa, ito ay major sin. At sa kabilang buhay ay may babala na kaparusahan, ito ay major sin. So ang sino man gumamit ng mga sisidlan mula sa ginto o pilak, no, para kang uminom, ay katulad mo lamang ikaw ay uminom ng apoy sa impyernong apoy. Sa kabilang buhay pa inumin ka ng ganito, ng apoy na mula sa impyernong apoy. No? So ibig sabihin mayroong babala na kaparusahan sa kabilang buhay. Ibig sabihin ang sino mang Muslim na gumagamit ng ganitong uri ng sisidlan ay haram ito sa atin. Now, itong ginto ba na ito at pilak ay maaari nating maging sisidlan o lalagyan ng tubig sa ating pagwuwudu? According to the majority scholar, no, haram na gamitin ang mga ito. Bagamat sinasabi ng iba ay hindi haram. Ang pagbabawal lamang ay kumain at uminom sa mga sisidlang ito anila. Now, paano natin nalaman na ang wudu at gusul, pagsasagawa ng gusul, ay haram na gamitin ang mga sisidlang ito? Kung ang pagbabawal ay pagkain at pag-inom sa mga sisidlang ito ay haram, lalong higit ang pagsasagawa ng wudu ay magiging haram at ang gusul, dahil ito ay malaking gawaing pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin ito bago magsala, at ito ay higit na matimbang kaysa kakain at iinom. Kalamang ito ang dahilan kung bakit narito ang hadith na ito. Kahit na ang mga ito ay hindi purong ginto at pilak, ay haram ito na gamiting pagkain, pang-inom, pampapadalisay. Ibig sabihin kung bawal ang uminom at kumain sa mga sisidlang ito, ay higit na magiging bawal ang pagwuwud at paggugusul, sapagkat higit itong malaking pag-ibada sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin kung ang maliit na bagay ay ipinagbawal at pinakipan ng kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaano pa kaya ang malaking bagay? Kaya sabi nila, ang majority scholar, haram na gamitin itong mga sisidlan na pilak at ginto, o mayroon lamang na mga bahagi ng ginto at pilak ang mga sisidlang na ito ay bawal nating gamitin. So ang sino mang gumagamit nito ay may kalakip na kaparusahan sa kabilang buhay. Ibig sabihin ay nakakagawa ka habang nagwuwudu ka ng malaking kasalanan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya naman, iwasan natin mga kamusliman na gamitin ang mga ito sa dunya, sapagkat hindi ito sa atin. Ito ay para sa mga hindi mananampalataya. According to majority scholars, no, ang kahalintulad ng mga ito, mga sisidlan, tulad ng paso, palayok, no, kahit hindi puro, ay haram ito. O kahit na mga pan-design lamang, kahit sabihin ito'y mga beautification sa ating mga tahanan, tulad ng mga dorlak, sa kisame, aparadol, ito ay haram. No, ayon kay Al-Fawzan rahimullah, tinanong noon si Ibn Abbas radhiyallahu anhu tungkol sa doorknob na yari sa pilak.
siya nagsabi na ito ay haram. So ibig sabihin, lahat ng kagamitan na ginto at pilak, ito ay haram. Bakit? Sapagkat ito ay pagwawaldas. Sa Islam, bawal ang extravaganza o pagwawaldas ng salapi. No? Sapagkat ito, ang ganitong uri nag-aakay sa mga tao, ang paggamit ng mga ganitong bagay ay nag-aakay sa mga tao na ikaw ay hangahan. Kung ang iyong tahanan na maguntot pilak, ikaw ay hahangaan, ang siyang dahilan naman upang ikaw ay maging mataas sa iyong paningin, sa iyong sarili at sa mga tao, at isa ito sa dahilan kung bakit ito ipinagbabawal na gamitin natin ang mga ginto at mga pilak upang maiwasan natin ang pagmamataas, pagmamalaki, pagpapahanga sa ating mga sarili, sapagkat sa Islam haram ang pagiging pagkakaroon ng pride, pagmamataas. Another benefit sa hadith na ito, kung ang ginto at pilak ay ipinagbabawal, bakit ito halal sa mga kababaihan at ito ay haram sa mga kalalakihan? Simpleng sagot, ang pinag-uusapan natin ay mga kagamitan. Ang pinag-uusapan natin, silver and gold, lahat ng magkakahalintulad na kagamitan, even na beautification sa ating tahanan, ito ay bawal. Ulit pagdating sa halas, pakatandaan natin, ito ay hindi mga kagamitan katulad ng mga ganito, uri ng mga dorna, mga palayok, no, mga baso, mga plato, mga sisidlan. Ito ay mga jewelry. So ito'y mga alahas. So hindi ito ang tinutukoy dito, kundi ang mga sisidlan o kagamitan na kagamitang bahay o ano paman, maliban sa alahas. Ito ay mga alahas. See? Simple, ito'y mga alahas. So ito'y pinagbabawal sa kalalakihan. Alam nyo ba mga kapatid ko sa pananampalataya, ang katapat ng balbas at ng bigote ng isang Muslim ay kahalintulad na nagsuot siya ng ginto. Yan ang totoo, na hindi nauunawaan ng ibang kamusliman na ang balbas ay kasing timbang ng alahas ito. Kung makikita mo ang kalalakihan na mayroong balbas at pasuotin mo ng gintong kwintas, lalo siyang nagiging matingkad at para bagang napakataas na uri mayroon siya. Kaya sa Islam ay ipinagbawal na ito, sapagkat sapat na sa isang lalaki na mayroon siyang balbas, kahalintulad na siya nagsuot ng mga alahas sa kanyang sarili. Bagamat ang babae ay walang balbas, nangangailangan pa rin siya ng beautification upang lalo siyang gumanda. Hindi katulad ng lalaki ay mayroon na siyang balbas at bigote, napakaganda sa kanya ito, lalaking lalaki. Ngunit sa babae nagkukulang, tila baga sila ay mga malalambot ang kanilang dating. So kailangan nila ang medyo maging matingkad sa paningin ng kanilang mga asawa. So dito ay pinahintulot sa kanila ito upang maging maganda sila sa harapan ng kanilang mga asawa. Take note, mas mainam na isinusuot nito bilang beautification sa inyong mga asawa at hindi upang ipahanga sa labas at upang ikaw maging maganda sa labas. Kung maaari, sa harapan lamang ng inyong mga asawa, isuot ninyo ang mga lahas na ito, sapagkat ipinahintulot ito sa kababahihan upang sa ganun ay mapaganda ninyo ang inyong sarili alang-alang sa inyong mga asawa. So, yan ang dahilan kung bakit ito ipinahintulot sa inyo upang maging matingkad, maging ganap ang inyong kalambutan at kagandahan sa inyong harapan ng inyong mga asawa. So, hinggil naman sa mga sisidlan at mga kagamitan, ang pagbabawal dito ay hindi sa mga kalalakihan lamang, kundi both lalaki at babae, walang exemption, no? Sapagkat sa Islam, bawal ang pride, bawal ang extravaganza. Ibig sabihin, para sa babae at lalaki ang mga bagay na ito. Mayroon tayong exemption. Kung halimbawa ang iyong sisidlan ay siningitan mo lamang ng kakaunting silver, ito ay walang masama. Kaya lang makarating tayo sa bagay na iyan. No? Okay.
So, patungkol naman mga kapatid ko sa pananampalataya, ang pagsuot ng gold-plated, tulad halimbawa ng relo ng kalalakihan, ito ay gold-plated. So ayon kay Ibn Utsaymin rahimullah, kung ang painted nito ay napakaliit namang, napakakonting bagay ng ginto, napakakonting ginto, sinabi niya ginto at gold-plated, ay pardonable. Yung kakaunting bagay lamang. But according to gold-plated, sabi niya, halimbawa yung relo, hindi i-recommenda ito na isuot ninyo. Hindi ito itinatagubilin na suot ninyo. Sapagkat aniya, hindi naman alam ng mga tao na ang suot mo ay gold-plated. Dahil nakikita nila, akala nila ito ay ginto. So anong magiging resulta? Ang mga taong ito'y iisipin nila una, no, dahil sa kanilang kaignorantihan, na ang relo mo ito ay hindi gold-plated, kundi ito ay ginto. So sa pangalawang kaso, dahil dito ay magsusuot na rin sila ng ginto na akala nila ay pinapahintulot ang pagsuot ng ginto sa pananampalatayang Islam. So ang may advice, sabi ni Ibn Utsaymin rahimullah, no, na wag ninyong isuot ang mga gold-plated, no, ito man ay relo. So even doing na ito ay halal, ngunit sabi niya, mas mainam na hindi kayo magsuot dito. Kung naman mayroon ito ng ginto na medyo na nakakita ng tao, napapansin niya kahit medyo kay kalayuan ng kaunti, sabi niya, ito ay mas malapit na sa haram. Kapag kaganito na ginto na nahalata ng ginto kahit konting bagay na nakahalo sa iyong suot, ito ay malapit na sa haram, sabi ni Ibn Utsaymin rahimullah. So, sa pamamagitan kasi ng pagsuot natin ng ginto, iwasan natin sapagkat ito ay magbibigay para sa atin na maaring maging mataas tayo. So, paano yaong mga sinasabing mga diamond, no? Mga precious materials, no? Ito ba'y pinapahintulot sa atin tulad ng ginto at pilak o ipinagbabawal katulad nila? So, anila ang nabanggit dito ay ginto at pilak. Kung ang mga diamond at iba pang mga precious jewelry, no, ito anila ay hindi pamilyar ang mga tao sa mga ito. Hindi katulad ng ginto at pilak ay pamilyar ang mga tao. Ibig sabihin, even na ikaw ay mayroon mga ganyang uri sa iyong kagamitan sa iyong tahanan, ay hindi ito napapansin ng mga tao sapagkat hindi nila ito kilalang masyado. Hindi katulad ng ginto at pilak. So anila dito ay ipinapahintulot lalo na't walang proof na nabanggit ito. Ngunit, iisa lang ang masasabi natin, sabi ng mga scholar, ito ay pag-aaksaya lamang. No? Ito ay pag-aaksaya lamang. So, sa ganito, ang pag-aaksaya ay alam nating haram sa Islam. So, advisable, hindi na dapat ito pag-aaksayahan pa ng mga kayamanan o salapi. Ang mga bagay na ito sapagkat ito ay pag-aaksaya sa Islam, ang pag-aaksaya ay haram. Ito ay pinagbabawal sa ating pananampalataya. So, ibig sabihin, kung ang mga sisidlan na ito nayari sa ginto at pilak ay haram, ibig sabihin ay haram din natin ito na ipangregalo. So, haram din ito na ipangregalo ang mga bagay na ito. So, sa hadith na ito, ipinapakita na ang ating mga gawain ay ayon sa ating intensyon. So, kung gusto nating magka-reward para sa ng mga ganitong ginto at pilak, nandoon sila sa paraiso para sa atin. So, magtimpi tayo na wag natin itong gamitin. Kung susuwayin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon pa tayo ng kaparusaan doon sa kabilang buhay. Sa hadith ding ito ay may isang uri ng pagsamba na napakataas na pagsamba. Ang mga hindi mananampalataya ay pinag-utusan din sa kanila ito. Pinag-utos sa kanila ito na iwasan ang mga bagay na gamitin ito. Ngunit sinaway nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So tayong mga Muslim ay hindi natin ngayon susuwayin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay isang uri na malaking pagsamba.
para sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo hindi sumusuway sa Kanya, hindi nagmamataas tulad ng ginawa ng mga hindi mananampalataya na tinalikuran nila ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at tuluyang pinagmataasan. At another benefit sa hadith na ito, kung ang mga kagamitang mga tahanan, ano pa mang kagamitan, ginto at pilak ay haram, itinatagubilan si ating mga Muslim na ipinagbabawal sa atin ito na ipangalakal. Huwag tayong mangalakal ng mga ganito at huwag din tayong bibili ng mga bagay na ganito. So, tandaan natin, ang paggamit ng mga sisidlan ng mga ganito, either na tayo kakain, iinom, magsasagawa ng wudu o gusul, especially nasa paksahin tayo kung saan pinakikita natin ang mga hadith sa pamamagitan ng paggamit ng tumig, kung anong sisidlan ang ating pwedeng gamitin o hindi abang nagwudu. So ito ang unang hadith na kung saan hindi natin maaring gamitin ang mga ginto at pilak. Either na ito ay hindi puro, kung ito ay mayroong halo, ay hindi natin pwedeng gamitin ng pagwudu, panggusul ang mga ito. Ito'y haram at mayroong kalakip na kaparusaan at ito ay malaking kasalanan, major sin, sapagkat mayroong babala na parusa sa kabilang buhay. So dadako tayo sa isang hadith, sa susunod na hadith. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigal ihabu faqad tahur, akhrajahu Muslim indahu al-arba'a ayyuma ihabi dubiga. So sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu an ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang animales, ang kanyang balat ay kinulti, ito ay dalisay. No? Ito'y mula sa 4. At sa isa pang salita, kapag ang balat ng hayop ay kinulti, no? Ito ay dalisay. Anong ibig sabihin ng kinulti? Ibig sabihin ng kinulti ay yung kinuha mong buo ang balat ng hayop, then pagkatapos ay ginamitan mo ng tubig at iba bang chemical upang ito ay matanggal ang kanyang amoy. Sa ganito ay bibilad mo ito. Pagkabilad nito ay magiging malinis na ang balat na ito at magagamit mo na ito. Ngayon ang tanong ay, pati ba ang mga hayop na hindi natin kinakain ay maaari? Tulad ng mga leon, tulad ng mga tigre, ay maaari bang kunin ang balat at ikultihin natin at pagkatapos nito ay maging malinis na at magamit natin, tulad na nabanggit sa hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu an, na kung saan ang kinulting balat ng hayop, ito ay dalisay, nagiging malinis, no? So any animal, so nakalagay dito any animal wa indal arba. So sabi niya, ayyuma ihabid dubiga, any animals na kung saan kinulti mo ay nagiging malinis ang mga ito. So dito in general ipinakita sa hadith na ito, in general, na lahat ng hayop, ito man ay haram o hindi haram, ay maaari mo itong kultiin at ito ay magiging malinis. Ngunit ayon sa ating mga ibang scholars, except ang dalawa, ang balat ng baboy at ang balat ng aso, anila, ito talaga ay napakarumi at hindi basta-basta matanggal ang dumi, anila. Allahu a'lam. So alam natin sa panahon noon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinukuha nila ang mga balat ng hayop, no? At pagkatapos ay ginagawa nila itong sisidlan ng inumin. So makikita niyo para sa mga pinikula na kung saan mga Arabo, no, makikita mo sa disyerto sila, ang kanilang mga bag ay may mga tubig. Sulit sila ginagamitan ng mga sisidlang tubig o mga minsan ay mga solidong bagay. So ibig sabihin ay ginagamit nila noon ito. So pwede silang magwudu sa bagay na ito. Halimbawa mayroon tubig ang bag na ito, so habang binubuhos ito ng isang tao, siya naman ay nagsasagawa ng wudu mula dito. So kung ang balat ng hayop ito man ay haram o halal, ay pag kinulti mo ay malinis na ito, ibig sabihin ay pwede mong gamitin na pangwudu ito, even na ito'y galing sa balat na hindi na pinapahintulot na hayop sa atin, tulad na may mga pangil,
ito man ay tigre, ito man ay leon, ito man ay jaguar, no? Ito man ay ahas, no? Okay. Ito ang sinasabi nila sa unang hadith in general. Now ang tanong, pati ba ang balat ng mga hayop na namatay? Pati ba ang hayop ng mga namatay kapag kinulti ay magiging malinis pa rin? So ayon sa hadith ni Salama bin Muhabbik, no? Wa an Salama bin al-Muhabbik radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tuhuraha wasahahu Ibnu Hibban. So sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkulti sa animalis na patay, kapag kinulti mo ito ay nagiging malinis. Mula kay Ibn Hibban na sinalaysay niya na ito ay otentibong hadith. See? Even na ito ay patay. Even na patay, ibig sabihin kung ang patay na hayop, even na ito ay haram sa atin na kainin, ngunit kapag kinuha natin ang kanyang balat at kinulti natin sa pamamagitan ng chemical at ng tubig, at pagkatapos ibinilad at naging natuyo na ito, ay pwede na natin itong gamitin na sisidlan ng tubig at magamit nating pangwudu sa ating mga sarili. Ibig sabihin natanggal ang najis ng balat na itong hayop na ito. Ito man ay haram na hayop, bawal sa atin o halal, pinapahintulot. Even na siya ay patay o buhay, ay malilinis ito ayon sa hadith na ito, no? Binigyang description dito sa hadith na ito. So alam kasi natin ang balat ng hayop, ayon sa ating mga scholars, ang balat ng hayop ay mayroon tong fluid na kung saan ang fluid na ito ay nagbibigay ng amoy. Nagbibigay ng amoy ito sa balat. Kung kaya kinakailangan ito ay kultiin natin sa pamamagitan ng chemical, no, at kasamang tubig. So sa ganito ay matanggal ang amoy nito, ang fluid na nasa loob ng balat na ito. Nasa loob ito at minsan lumalabas sa balat. So upang matanggal ito ay kinakailangan kultiin. Kultihin natin ang balat na ito. So may dalawang pakinabang tayo sa pagkukulti ng balat ng hayop. Either na ito'y patay, buhay, haram daw, o ito man ay halal. Sa pamamagitan ng pagkulti natin ng tubig at chemical upang matanggal, una ang amoy at pangalawa ay maging malambot ito. Alam natin ito'y matigas, ngunit kapag kinulti mo ito ay lumalambot na ang balat na ito. So maaari natin gawing sisidlan tulad ng tahihin natin, gawin natin ito ng bag, lalagyan ng tubig tulad sa panahon ng una ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos dito ay maaari kang magwudu habang ibinubuhos mula sa bag ang tubig na ito. See? So hindi siya najis dahil kahit alam natin sa Islam na ang hayop na patay, ito man ay pinapahintulot sa ating kainin o hindi, kung ito'y patay na ay haram na ito ay najis na. Gaya ng tinapik natin, mahawakan mo ang patay na hayop na yan, even na ito pinapahintulot halal o haram sa atin, ito ay najis na. Ngunit kapag kinulti mo ang balat, ito ay magiging malinis. Ganon din ang mga buto, ang mga pangil nito, no? Ang mga kuko ay maaari din nating kunin at magamit at maipangalakal tulad sa unang panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito'y ginagawa nilang kalakal. So maaari din ito, nagiging malinis din ang mga bagay na yan. So, ang susunod na hadith ay yaong pinaka-importante rito kaysa sa dalawa. Ang hadith ni Maymuna, asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Maymuna radhiyallahu ta'ala an qalat marra Nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyatin yajurrunaha faqala law akadtum ihabaha faqalu innaha mayta faqala yadurruha al-ma'u wa akhrajahu Abu Dawud wa Nisa'i. So dito sinabi ni Maymuna radhiyallahu anha na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, minsan ay kinakaladkad nila ang kambing, no? Kinakaladkad nila ang sangtupa na kung saan ito ay itatapon sana nila sapagkat ito ay patay na ang tupang ito. So dito nadahanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila Maymuna, ang kanyang asawa, at dito ay sinabi niya, bakit? Sabi niya, hindi nyo kultihin ang balat ng hayop na yan. So ang sabi nila, ya Rasulullah, ito ay patay na. So ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na kung saan sabi niya, sa pamamagitan lang
ng tubig at dahon ng akasya, yan ay magiging malinis na. So ito ay bulaki Abu Dawud at Nasai. So nakita nyo sa hadith na ito, na mayroong tubig at chemical. Anong chemical na pinagagamit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahon ng akasya. Ibig sabihin sa hadith na ito ay hindi mo malilinis o hindi mo magaganap ang tamang pagkulti kung tubig lamang ang iyong gagamitin, sapagkat mayroon itong fluid sa loob na hindi kayang patayin ng tubig lamang. Kailangan may chemical upang mapatay ang amoy ng fluid nito na sa loob ng balat. So kailangan mayroon itong chemical. At sa panahon natin ngayon sa iba't ibang bansa, iba-iba ang pamamaraan nila sa pagtanggal ng amoy, sa pagkukulti ng mga balat ng hayop. At alalahanin natin, maraming balat na hayop na kinakalakal sa iba't ibang sulok ng mundo. No? Minsan alam natin ang mga belt o sinturon, sabi nila ito ay yari sa mga balat ng iba na ito'y ginagawa mula sa ahas. So ibig sabihin ng ahas, ito ay haram sa atin na kainin, lalo na kung ito ay patay, no? So sa hadith ni Barnabas, any animal, ibig sabihin haram man o hindi, patay man o buhay, ay maari. So ibig sabihin maari kang magsuot ng sinturon, at ito ay hindi haram at ito ay malinis. Anila. See? Okay. Sa hadith ni Maimuna, so makikita mo rito na kinakaladkad ang isang tupa upang itapon. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ba't hindi nyo kultihin? Ito'y patay, sabi ni Maimuna dalaan. Sabi niya, sa pamamagitan lang ng tubig at dahon ng akasya, yan ay magiging malinis. So, alang mga ibang scholars natin, sa hadith ni Maimuna, malinaw nila na pinapahintulot lamang kultiin ay ang mga hayop na ipinahintulot sa atin na kainin. Ang lahat na hindi pinapahintulot sa atin na kainin, ito ay hindi maaaring kultiin, especially ang aso at ang baboy. See, ito naman ang sabi ng mga ibang scholars natin. Ang ipinapahintulot lang na kultiin para sa atin ay ang mga hayop na ipinapahintulot lang sa atin na kainin, tulad ng daladala nila Maimuna na sinabi sa pangalawang hadith, even na ito'y patay, ngunit dapat ang patay na ito ay pinapahintulot sa ating kainin, tulad ng tupa na ito na kinakaladkad nila. Sa ganito nila, ang lahat ng hayop na halal sa ating kainin, patay man o buhay, kapag kinulti natin, ito'y nagiging malinis. Ngunit nila, ang mga hayop na hindi maaring kainin at kinulti, ito ay hindi magiging malinis nila. Ngunit ayon sa ating majority scholars, mayroon silang kanya-kanyang paliwanag sa bagay na ito, no? May kanya-kanya silang paliwanag sa mga bagay na ito. So dito nagpapakita na ang ating paksa ay ang pagsagawa ng wudu. So dineskripsyon natin ang mga tubig na dapat gamitin at ipagbawal, at mga yun naman ay sisidlan kung saan natin nalalagay. Ibig sabihin, kung ilalagay natin sa balat ng hayop, patay man o buhay, na kinulti natin, ang tubig na ito ay hindi mabibigyan ng dumi o magiging najis, ito'y mananatiling dalisay. Ayon sa ibang scholars, lahat ng animales maliban sa aso at baboy. Ayon sa iba naman, no, lahat ng animales na pinahintulot lang kainin sa atin at hindi kabilang ang mga bagay na hindi ipinapahintulot sa atin na kainin. Okay? Ang mga scholars natin ay nagkaroon sila ng paliwanag dito hinggil sa bagay na ito. Mayroong paliwanag na mayroong 7 pagpapaliwanag, ang iba naman ay mayroon 8 pagpapaliwanag. See? Ngunit ang iba rito, ang pagpapaliwanag nila ay lubhang malayo na sa mga tinutukoy na hadith. Lubhang malayo na sa mga tinutukoy na mga hadith. So dahil dito, tulad ng sinasabi natin, ang Subhu Salam, aklat ng Subhu Salam, mayroon nitong 7 opinion, no? Ang aklat na ito, at sa iba naman ay mayroong 8. So dito ay tatalakayin natin ang pinaka-importante lamang at pinakamalapit na metodolohiya sa bagay na ito. Because ang 4 na ito ang silang pinakamalapit lamang, at ang the rest na natitira ay lubhang malayo sa
tinutukoy ng mga hadith. So ayon sa unang opinion, sabi nila, according to Ibn Abbas, ang hadith ni Ibn Abbas ay nagpapakita na any animal, maaari natin gamitin ito. Kapag ating itong kinulti, ay maaari nating gamitin ito, no? Na maging sisidlan natin, ito man ay tubig o solid ang gamitin natin dito, ay magagawa natin ito sapagkat ang hadith ni Ibn Abbas ay general. Any animal, lahat ng animales na kinulti, ito ay dalisay nila. So yan ang unang opinion nila at sinasabi na ito ay malakas na opinion. So ang pangalawa nilang opinion, hindi nyo na maaring gamitin ang balat na yaan, no? Ng animales na kinulti. See? So paano nila sasabi ang opinion na ito na hindi na pwedeng gamitin yan? Either na halal na hayop, either na haram, buhay man o patay, kultiin mo, hindi na yan pwedeng gamitin nila. Paano nila sinabi ito? Sapagkat mayroon isang hadith mula kay Abdullah ibn Qain kung saan sinabi niya, no, bilang rulings mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na dumating sa amin aniya 1 o 2 buwan bago mamatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay binigay ang rulings na ito bago mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag kayong makinabang mula sa mga balat ng mga patay na animales. So sabi nila, huwag kayong makinabang sa mga balat ng mga patay na animales. So dahil sa hadith na ito nila, dahil ang hadith na ito ay huling dumating bago mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng hadith na ating binasa ay abrogado na, wala ng mga bisa. So bago mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na huwag na kayong makinabang sa mga balat ng hayop, lalo na kung ito ay patay. So ang hadith ng Abdullah ito ay mahinang hadith. Mahinang hadith, no, ni Abdullah ibn Qain. Mahina ito sapagkat sabi ng ating karamihan sa mga scholars, ang hadith na ito ay mahina at ito ay sinasabi nila na hindi niya nakatagpo o nakita, nakamit, hindi niya namit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sabi nila, ito ay mahinang hadith dahil siya ay nagsinungaling na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na bago mamatay 1 or 2 months ay sinabi niya ito, ngunit sa kanilang research, itong si Abdullah bin Qain ay hindi niya nakasama, hindi niya nakita ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even na ito ay authentic, sabihin natin ito ay authentic, no? Okay, now authentic na ito, sabihin natin huwag kayong makinabang sa mga balat ng hayop o sa mga balat ng mga patay na hayop. So dito, mayroon bang sinabing pagkukulti, pagtataling ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala. So paano magiging abrogado ang binasa natin kung sabihin natin huwag kayong makinabang sa mga patay na balat ng hayop? Totoo yan, sapagkat sila ay mga haram, mga najis, maliban kung sila ay kinulti. See? So ibig sabihin ay napagkasundo natin ang mga hadith, at ang hadith na ito, even na sabihin natin na ito ay authentimong hadith, ay napagkasundo pa rin natin. So ibig sabihin, hindi tayo dapat makinabang sa mga bagay na kung saan ay mga patay na hayop. Ngunit kung ito ay kinulti, ito ay nagiging malinis at maaari nating lalagyan ng mga solid o tubig na ating gagamiting pangwudu o kaya panggusol. So ibig sabihin, walang kontra. Walang kontra, sila'y nagkakasundo. Ngunit katotohanan, ang hadith na ito ay mahina at hindi magiging katanggap-tanggap sapagkat itong kasinungalingan na sinabi ng hadith na nakatagpo before 1 month or 2 months, sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit si Abdullah bin Qain ay sa ating mga scholars ay hindi niya nakatagpo ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ito nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang hadith na ito ipinakita sa atin na ang sisidlang kinulti mula sa mga balat ng hayop, patay man o buhay, kapag ito'y kinulti, ito man ay haram o halal na hayop sa atin, sabi ng scholars natin, majority ay halal ito. Basta nakulti na ang mga ito
maliban lamang sa dalawa, ang baboy at ang aso. Ang isa namang malakas na opinion, sabi nila, lahat ng pinapahintulot sa atin na kainin, dahil pinakita sa hadith ni Maimuna na ito'y tufa, pinapahintulot sa atin ito. So sabi nila, lahat lang ng ipinapahintulot sa atin na kainin ay yun lang ang pwedeng kultayin, buhay man o patay. Ngunit kung haram na hayop, ito ay hindi allowed sa atin, at ito rin ay malakas na opinion sapagkat mayroon silang suporta pagdating sa hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu an na kung saan ipinagbawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makinabang kayo sa mga balat ng mga crocodile, ng mga leon at mga tigre, at ito'y sumusuporta. Ibig sabihin na nila, ang hadith ni Ibn Abbas, any animals, ibig sabihin ng any animals, sa pangalawang hadith, patay man ito o kung ito man ay buhay, ibig sabihin in general nila, ito ay para sa mga ipinapahintulot lang sa atin na kainin, at exemption na rito, at nauunawa na intindihan natin na hindi ibig sabihin sa hadith na ito na tinutumbok pati ang mga haram na hayop, kundi ang lahat ng halal na hayop sa atin, any animals, patay man o buhay, ito ay halal sa atin kapag ito ay kinulti natin kung sila ay patay o buhay man, ay halal ito sa atin. So sa ganito nila ipinagkasundo ang hadith. Sa hadith ni Ibn Abbas, in general, any animals ay pupwede na ito ay maging dalisay kung ito'y kukultihin. Sa pangalawang hadith, ipinakita na animals na patay kapag kinulti magiging dalisay. So sa pangatlo, ipinakita dito na ito'y tupa. Ibig sabihin na nila, ang any animals ni Ibn Abbas, sapagkat mayroon mga hadith na ipinakita na hindi pinapahintulot na gamitin ang balat ng mga leon, mga tigre, mga crocodile, ito ay mga haram sa Muslim na kainin. So dito nagpapakita, kung any animals, bakit ipinagbawal ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So anila, any animals, patay man o buhay, ay ito ay pinapahintulot na animales lang sa mga Muslim. Ito man ay patay man o buhay, kapag kinulti mo ito, ito'y nagiging dalisay. Sa ganito ay pwede mo ito maging lalagyan, gawin mong bag ito, tahihin mo ito ng mga solido na bagay o kaya naman tubig na siyang gamitin mo kapag darating na ang pagdarasal. Kung ikaw ay na-break, magwudu ka, o kaya ikaw ay junub, maggusul ka. Sa ganito ay magagamit natin ang kinulting balat na kung saan mula sa patay na hayop o buhay sa mga pinapahintulot lang na kainin natin. Allahu a'lam. Ang sabi ng iba, lahat ng haram at halal na hayop ay allowed kapag nakulti, maliban lang sa baboy at aso. Pero of course sa Islam, palagi nating pilihin kung saan tayo walang doubt. Doon tayo palagi pumunta, mga kapatid ko sa pananampalataya, upang hindi tayo malagay sa pagkakaroon ng alinlangan, no, upang hindi makapagat sa atin ang ganitong sitwasyon. Okay? So ito ang naging mga hadith natin sa araw na ito. 5 hadith ang natalakay natin, at marami ngayon ang natalakay nating hadith na sana'y maging kapakipakinabang ito sa atin. So sa susunod ay tatapikin pa natin ang mga iba pang sisidlan kung ito'y maaari natin gamitin o hindi natin maaaring gamitin. So ang hadith natin sa araw na ito, huwag kayong gagamit ng mga iyari sa mga pilak at ginto, kahit hindi puro, basta may ginto at pilak, huwag niyong gamitin ito haliban sa mga alahas para sa mga kababaihan, at sa kalalakihan ito ay mga haram. Huwag niyo rin suotin, hindi rekomenda sa inyong magsuot ng mga gold-plated, lalo mga buong relo, sapagkat marami ang magkakamali sa mga Muslim na ignorance at gayahin kayo mga ginto ang kanilang isuot. So iwasan natin ito. At ganun din sa mga patay na hayop na kinulti, ito man ay buhay o patay na pinapahintulot kainin sa mga Muslim, kapag kinulti natin ito ay magagamit natin ito, sapagkat mawawala na ang amoy nito at ang karumihan nito. Magagamit natin sisidlan ng anumang bagay na ito'y solido o ito man ay liquid bilang pangudo o paggusul, ay magagamit natin ito. So ibig sabihin, kung mayroon tayong sisidlan na ganito, nayari sa balat ng hayop na kinulti, na ito'y halal sa atin na kainin, patay man o buhay ng kinuhang balat, ito ay allowable sa atin. Wakil dawn, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka lahumma wa bihamdik, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.